Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at tadhana? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ang siyang nagiging daan para sa pinakadakilang paghilom. Sabi nila, ang pag-ibig ay hindi matatagpuan sa liwanag, kundi sa lakas ng loob na pumasok sa kadiliman ng puso ng isang tao. Hawakan ang kanilang kamay at sabay na hanapin ang daan palabas. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aliana at Ricardo. Malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Tila ba nakikidalamhati ang kalangitan sa bigat na nararamdaman ni Aliana Santos. Bawat patak na tumatama sa yero ng mga gusali ay kasabay ng kabog sa kanyang dibdib. Isang linggo pa lamang siya sa syudad, ngunit pakiramdam niya ay isang taon na siyang nilulunod ng ingay, ng gulo, at ng walang katapusang paghahanap. Kagagaling niya lang sa isang bigong job interview. Pangpito na iyon sa linggong ito. Ang naipon niyang pera mula sa pagbebenta ng mga palamuti na gawa sa kabibe sa kanilang probinsya sa Palawan ay unti-unti nang nauubos. At kanina lang, tumawag ang kanyang ina. Mahina ang boses nito, puno ng pag-aalala. Kailangan na naman ng pambili ng gamot. Kailangan na ng pambayad sa ospital. Huwag po kayong mag-alala, inay, sabi niya sa telepono. Pilit pinapasigla ang sariling boses. May nahanap na po akong trabaho. Malaki ang sahod. Ipapadala ko po agad. Isang kasinungalingan, isang matamis na kasinungalingang bumabalot sa mapait na katotohanan. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada sa Makati, basang-basa na ang kanyang manipis na bestida at nanginginig na sa ginaw. Isang matinis na iyak ang pumunit sa ugong ng trapiko. Sa kanyang harapan, isang matandang babae, elegante sa kanyang kasuotan, ang natumba sa gitna ng pedestrian lane. Kasabay nito, isang itim at makintab na sasakyan ang nawalan ng kontrol sa basang kalsada at mabilis na papalapit dito. Walang nag-isip si Aliana. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Isinantabi niya ang sariling pagod at gutom. Ang nakita lang niya ay isang buhay na kailangang iligtas. "Lola!" sigaw niya. Sa isang iglap, itinulak niya ang kanyang buong katawan. Sinagip ang matanda palayo sa rumaragasang sasakyan. Nagpagulong-gulong sila sa basang semento. Naramdaman ni Lia ang matinding sakit sa kanyang siko at tuhod na sumayad sa magaspang na daan. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto, ngunit hindi tulong ang unang dumating, kundi isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa katad na tumigil sa mismong tapat ng kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Mula sa sapatos, paakyat sa perpektong plansadong slacks, hanggang sa isang mukhang inukit ng isang Diyos matangos na ilong, matalim na panga, at mga matang kasing lamig ng yelo sa gitna ng bagyo. "Lola, are you okay?" Tanong ng lalaki sa matanda. Binalewala ang pagkakaroon ni Aliana. "Ricardo! Apo! I'm fine," sagot ng matanda habang tinutulungan ni Aliana na makaupo. "Itong mabait na dalaga ang nagligtas sa akin." Ngunit ang mga mata ng lalaki, ni Ricardo, ay napako kay Aliana na may halong pagdududa at pagkasuklam. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang luma niyang sapatos, ang gusot niyang damit, ang takot sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, hinusgahan siya nito. "Isang magandang palabas," malamig na sabi ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado ngunit may talim. "Magkano? Sabihin mo na ang presyo mo para matapos na to." Napatulala si Aliana. "Po? Anong sinasabi ninyo?" Hindi sumagot si Ricardo. Dumukot ito sa kanyang wallet, kumuha ng isang makapal na bungkos ng 1,000 piso at walang pakundangang inihagis iyon sa harapan ni Aliana. Ang mga basang pera ay dumikit sa kanyang damit at sa sahig. "Ayan, siguro naman sapat na yan para sa pagliligtas mo sa lola ko," sabi nito. Puno ng pang-aalipusta ang bawat salita.
Huwag ka nang magpapakita sa amin ulit. Parang sinampal si Aliana. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang kanyang puso. Ang sakit ng kanyang mga sugat ay biglang nawala. Napalitan ng isang mas malalim na kirot ang sakit ng pagyurak sa kanyang pagkatao. Apo, Ricardo! Ano ka ba? That's uncalled for! Saway ni Doña Elvira. Ngunit hindi na ito pinansin ng apo. Maingat nitong inalalayan ang kanyang lola patayo at papasok sa kotse. Natila si Aliana ay isang basurang iniwan sa daan. Umalis ang sasakyan, iniwan si Aliana na nakaluhod sa gitna ng ulan, kasama ang perang sumisimbolo sa insultong tinanggap niya. Hindi niya iyon pinulot. Hinayaan niyang tangayin ng agos ang iilan. Ang iba ay nanatiling nakadikit sa semento. Isang paalala ng malupit na syudad. Tumayo siya, nanginginig. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa galit at kahihiyan. Umiiyak siya habang naglalakad palayo. Walang tiyak na direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis doon. Ang mukha ng lalaking iyon, ang malamig nitong mga mata, at ang mapanghusga nitong mga salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nakaupo sa kanyang maliit na inuupahang kwarto at tinitingnan ang natitirang barya sa kanyang pitaka, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Is this Miss Aliana Santos? Tanong ng isang profesional na boses ng babae sa kabilang linya. Opo. Ako nga po. Sagot niya. My name is Cynthia, the executive assistant from DeMarco Holdings. I am calling on behalf of Doña Elvira DeMarco. She would like to invite you for an interview regarding a special job position. Napatigil sa paghinga si Aliana. DeMarco. Ang apelyido ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Iimbitahan po kayo bukas, 10:00 ng umaga, dito sa DeMarco Mansion sa Forbes Park. Patuloy ng boses. Huwag po kayong mag-alala sa transportasyon, may susundo po sa inyo. Bago pa man siya makasagot, ibinabana ng babae ang telepono. Naiwan si Aliana na hawak ang cellphone. Ang kanyang puso ay naghahabulan. Ang mansyon ng mga DeMarco. Ang pamilya ng lalaking yumurak sa kanyang dignidad. Bakit? Anong trabaho ang naghihintay sa kanya sa pugad ng taong pinakakinasusuklaman niya? Ang conference room sa pinakatuktok ng DeMarco Tower ay nababalot ng katahimikan. Sa labas ng salaming pader, kitang-kita ang buong syudad ng Makati, abala at gumagalaw. Ngunit sa loob, ang tanging gumagalaw ay ang anino ni Ricardo DeMarco habang naglalakad siya sa harap ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Kakaalis lang ng mga board members. Bawat isa'y may bakas ng takot at paggalang sa kanilang mga mukha. Isang multibilyong pisong proyekto ang naantala at sa loob lamang ng 15 minuto, nagawa itong ayusin ni Ricardo sa pamamagitan ng pagbabanta, pagbibigay ng utos, at walang awang pagtatanggal sa sinumang hindi sumusunod. Ganoon siya magtrabaho. Mabilis, walang emosyon, epektibo. Para sa kanya, ang mundo ay isang malaking chessboard. Ang mga tao ay mga piyesa na kailangan lang ilagay sa tamang posisyon para manalo. Ang emosyon, para sa kanya, ay isang kahinaan, isang pagkakamaling hindi niya na kayang ulitin. Ngunit ang perpektong kontrol na iyon ay naglalaho sa tuwing naiisip niya ang pangyayari kahapon. Isang malaking kalokohan, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang syudad sa ibaba. Hindi siya naniniwala sa kabutihang loob na walang hinihintay na kapalit, lalo na sa syudad na ito, kung saan lahat ay may presyo. Para sa kanya, ang babaeng iyon, hindi niya na maalala ang pangalan, ay isang oportunista. Nagkataon lang na ang kanyang lola ang naging target. Pumasok ang kanyang executive assistant na si Cynthia. May dalang tablet. Sir, narito na po ang report na pinapahanap ninyo. Go on? Malamig niyang sabi.
Hindi inaalis ang tingin sa bintana. Her name is Aliana Santos, 23 years old. Galing po sa isang maliit na barangay sa Palawan. Dumating dito sa Maynila, 1 linggo na ang nakakaraan para maghanap ng trabaho. Ang kanyang ina ay may sakit sa puso at enough! Putol ni Ricardo. Ang mga detalyeng iyon ay nagpapatibay lang sa kanyang hinala. Mahirap, desperada. Isang perpektong kombinasyon para sa isang manloloko. Umikot siya at hinarap si Cynthia. Hanapin mo siya. Bigyan mo ng tseke. Isang malaking halaga para hindi na niya kami guluhin pa. Papirmahin mo ng kasulatan na hindi na siya lalapit sa pamilya De Marco. End of story. Ngunit nag-atubili si Cynthia. Sir, tungkol po dyan, tumawag po kanina si Doña Elvira. Siya na daw po ang bahala. Kumunot ang noo ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin na siya na ang bahala? Bago pa man makasagot si Cynthia, isang alaala ang biglang sumulpot sa isip ni Ricardo. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkabalisa. Isang matamis na ngiti. Ang halimuyak ng sampagwita. Tapos, ang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin. Napapikit siya ng mariin. Ang multo ng nakaraan, palagi itong bumabalik sa mga pagkakataong hindi niya inaasahan. Sir, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Cynthia. I'm fine. Mabilis niyang sagot, inaayos ang kanyang kwelyo. Umalis ka na. Nang gabing iyon, umuwi si Ricardo sa mansyon na pagod ang isip at katawan. Ang gusto lang niya ay isang baso ng whiskey at ang katahimikan ng kanyang silid. Ang mansyon ng mga De Marco ay ang kanyang santuwaryo. Malaki, malamig, at tahimik. Isang perpektong salamin ng kanyang pagkatao. Ngunit nang buksan niya ang malaking pinto na gawa sa Nara, isang kakaibang tunog ang sumalubong sa kanya, isang mahinang tawa. Ang tawa ng kanyang lola, mas masaya kaysa sa narinig niya sa mga nakalipas na taon. At kasabay nito, isang boses ng isang dalaga, malambing at mahinhin. Naku, Lola Elvie, paborito ko po talaga ang sinigang na hipon. Naglakad si Ricardo patungo sa sala. Ang kanyang mga yapak ay mabibigat. At doon, sa gitna ng kanyang teritoryo, nakita niya ito, ang babae mula sa kalsada. Si Aliana Santos. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang lola. Hindi na basang-basa at mukhang kaawa-awa. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, malinis ang kanyang itsura, at sa kanyang mga labi ay may isang maliit na ngiti habang nakikipag-usap sa matanda. Tila ba isa siyang anghel na napadpad sa maling lugar. Nang maramdaman nila ang kanyang presensya, sabay silang napalingon. Ang ngiti ni Aliana ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at takot nang makita siya, para siyang isang usa na nakakita ng isang mangangaso. Ngunit ang kanyang lola ay ngumiti ng malapad, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita, isang ngiting may halong tagumpay. Ricardo, apo. Mabutit dumating ka na, masayang bati ni Doña Elvira. Hinawakan nito ang kamay ni Aliana at marahang hinila palapit. Nais kong ipakilala sa iyo ng formal si Aliana Santos. Tumingin ang matanda kay Ricardo. Ang mga mata nito'y nagliliwanag. Simula ngayon, siya na ang bago kong kasama at personal nurse dito sa bahay. Napatigil ang mundo ni Ricardo. Ang whiskey na inaasam niya. Ang katahimikang hinahanap niya. Lahat ay naglaho. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng hinusgahan niya. Ang kanyang kuta ay pinasok na. Para kay Aliana, ang pagpasok sa mansyon ng mga De Marco ay parang pagpasok sa ibang mundo. Malawak ang hardin, mas malawak pa sa pinagsamang lupain ng 3 kapitbahay nila sa Palawan. Ang sahig ay kumikinang na marmol at ang mga chandelier na nakasabit sa kisame ay tila mga bituing na hulog mula sa langit. Maganda, ngunit malamig. Nakakamangha, ngunit nakakatakot. Hindi niya matanggihan ang alok ni Doña Elvira.
Ang sahod ay higit pa sa inaasahan niya, sapat para sa gamot ng kanyang ina at sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. At higit sa lahat, nakita niya ang sinseridad at kabaitan sa mga mata ng matanda. Taliwas na taliwas sa apo nito. Ang apo, si Ricardo. Ang unang araw niya sa mansyon ay isang pagsubok ng katatagan. Sa tuwing makakasalubong niya ito sa pasilyo, pakiramdam niya ay nagyayelo ang hangin. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap, puno ng hinala, puno ng inis. Tila ba ang bawat hininga niya sa loob ng pamamahay na iyon ay isang pagnanakaw. Huwag mo siyang pansinin. Bulong ni Doña Elvira isang hapon habang nagmemeryenda sila sa veranda. Ang apo ko, para siyang isang kastilyong bato. Matibay sa labas, pero walang nakatira sa loob. Ngumiti lang si Aliana. Sa kabila ng takot, may kakaibang awa siyang nararamdaman para kay Ricardo. Isang taong mayaman, makapangyarihan, gwapo na sa kanya na ang lahat. Ngunit bakit tila ba pasan niya ang buong mundo? Ang mga kasambahay ay magalang sa kanya, ngunit ramdam niya ang kanilang mga tingin na mapanuri. Sino ba naman siya? Isang probinsyanang bigla na lang napunta sa pugad ng mga milyonaryo. Alam niyang pinag-uusapan siya sa kanyang likuran. Mag-iingat ka sa kanya, Lia, sabi ni Manang Fe. Ang mayordoma na matagal nang naninilbihan sa pamilya, isang umaga habang tinutulungan siya sa kusina. Mabait si Sir Ricardo dati. Palangiti, pero simula nung aksidente at nagbago na siya. Aksidente po? Tanong ni Lia. Ngunit umiling lang si Manang Fe. Tila may bawal na paksang nabuksan. Hayaan mo na. Basta, gawin mo lang ang trabaho mo. Isang gabi, hindi makatulog si Aliana. Nagtimpla siya ng tsaa at naisipang maglakad-lakad sa hardin. Ang hangin ay malamig at ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Sa di kalayuan, sa may balkonahe ng ikalawang palapag na nakakonekta sa master's bedroom, natanaw niya ang isang anino. Si Ricardo, nakatayo ito roon, nakatalikod sa kanya. Hawak ang isang baso ng alak. Nakatingin ito sa kawalan. Ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng isang di makitang pasanin. Walang bakas ng CEO na kinatatakutan ng lahat. Ang nakikita ni Lia ay isang lalaking malungkot. Isang lalaking naliligaw sa sarili niyang kadiliman. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya. Bigla, lumingon ito na tila naramdaman ang kanyang presensya. Nagtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan. Walang lamig o galit sa mga mata nito. Ang nakita niya ay pagod at isang pamilyar na kirot. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang maskara. Kumunot ang noo nito. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Ang boses ay masungit. Hindi ba dapat ay natutulog ka na? Paumanhin po, sir. Mabilis na sagot ni Lia. Yumuko. Hindi lang po ako makatulog. Kung ganoon, bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi ito lugar para sa mga katulad mo, sabi nito. Bago tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang silid, iniwan si Lia na nanginginig sa gitna ng hardin. Bumalik si Aliana sa kanyang kwarto. Ang puso niya'y naguguluhan. Bakit ganoon na lang ang galit nito sa kanya? Nang sumunod na araw, habang tinutulungan niya si Doña Elvira sa library nito, ipinakiusap ng matanda na dalhan niya ng sabaw ang kanyang apo. Hindi na naman iyon kumain ng almusal. Malungkot na sabi ni Doña Elvira, baka sakaling sayo, tanggapin niya. Nag-aalangan man ay sumunod si Lia. Dala ang isang tray na may mainit na sabaw. Maingat siyang umakyat sa hagdanan patungo sa silid ni Ricardo. Ang pinto ng kwarto nito ay nakabukas ng bahagya. Kumatok siya ng marahan. Sir Ricardo, dala ko po ang sabaw ninyo. Walang sumagot. Kumatok siyang muli. Sir,
Isang ungol mula sa loob ang kanyang narinig. Isang tunog ng isang taong nasasaktan. Dahil sa pag-aalala, marahan niyang itinulak ang pinto, madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa siwang ng makakapal na kurtina at sa ibabaw ng malaking kama. Nakita niya si Ricardo, hindi mapakali sa kanyang pagkakatulog, pawis na pawis. Elena. Narinig niya ang pangalang binanggit nito sa pagitan ng mga ungol. Patawad. Elena, patawarin mo ako. Bigla itong sumigaw. Isang sigaw na puno ng pagsisisi at sakit. Isang sigaw na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Nabitawan ni Lia ang tray. Ang tunog ng nabasag na mangkok ay gumising kay Ricardo. Bigla itong napabalikwas ng bangon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang paghinga ay mabigat, at ang una niyang nakita ay si Aliana. Nakatayo sa may pinto, ang mukha ay puno ng gulat at awa. Ang sigaw na iyon, ang pamilyar na sigaw na iyon, para kay Ricardo, ang paggising mula sa bangungot ay mas masakit kaysa sa pananatili rito. Sa panaginip kahit paano, bumabalik siya sa gabing iyon. Nabubuhay muli ang bawat detalye, ang malakas na buhos ng ulan, katulad ng ulan noong isang linggo. Ang tawa ni Elena habang inaayos nito ang buhok na hinahangin. Ang paborito nilang kanta na tumutugtog sa radyo. Masaya sila, papunta sila sa kanilang pangarap. Tapos, ang biglaang pagkawala ng preno. Ang kanyang pagpapanik, ang pag-ikot ng sasakyan sa madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw mula sa kasalubong na truck at ang huling bagay na kanyang nakita. Bago lamunin ng dilim ang lahat ang ngiti ni Elena, na napalitan ng takot, ang kamay nitong mahigpit na nakakapit sa kanya at ang nakakabinging tunog ng pagbagsak. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Humihingal siya. Hinahabol ang hanging tila ninakaw sa kanya ng panaginip. At doon niya nakita si Aliana, nakatayo sa may pintuan. Ang mukha'y puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata malaki, inosente, at puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Awa, ang pagkakaroon ng dalaga sa silid niya. Sa pinakapribado niyang espasyo, sa sandali ng kanyang pinakamatinding kahinaan, ay isang malaking sampal, isang paglabag. Ang awa sa mga mata nito ay parang asin na ibinuhos sa kanyang sariwang sugat. "Anong ginagawa mo rito?" sigaw niya. Ang boses ay garalgal dahil sa kakagising at puno ng galit na hindi para sa dalaga, kundi para sa sarili. Nanginginig na itinuro ni Aliana ang nabasag na mangkok sa sahig. "Ako po, dinalhan ko lang po kayo ng sabaw," utos ni Doña Elvira. "Get out!" Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hinablot niya ang unan sa kanyang tabi at ibinato iyon sa direksyon ng pinto. Hindi nito tinamaan si Aliana, ngunit sapat na iyon para mapaatras ang dalaga sa takot. Tumakbo ito palayo, ang mga yapak ay maririnig na papalayo sa pasilyo. Naiwan si Ricardo sa katahimikan, kasama ang basag na mangkok at ang kumakalat na amoy ng sabaw sa sahig. Sinabunutan niya ang sariling buhok sa sobrang inis. Bakit? Bakit ngayon pa? 5 taon na niyang dinadala ang bangungot na ito, ngunit tila mas lumalala ito sa mga nakaraang araw. At alam niya kung bakit. Dahil sa babaeng iyon, may kung anong meron kay Aliana. Ang simpleng presensya nito, ang mahinhing boses, ang paraan ng pagtingin nito, lahat ay may aninong nagpapaalala sa kanya kay Elena. Hindi sila magkamukha. Malayo. Si Elena ay masayahin at palalabas. Si Aliana ay mahiyain at tahimik. Ngunit ang kabutihan sa kanilang mga mata, ang aura ng kadalisayan, pareho. At iyon ang kinasusuklaman ni Ricardo. Nagpapaalala ito sa kanya na minsan naniwala rin siya sa kabutihan. Minsan masaya rin siya. Minsan nagmahal din siya.
Bago niya winasak ang lahat, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elvira. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya. "Ricardo, hanggang kailan ka magkakaganyan?" Mahinahon ngunit may diin na tanong ng matanda. Ang batang iyon ay walang ibang ginawa kundi magmalasakit. "Hindi ko kailangan ng malasakit niya, Lola." Mariin niyang sagot, tumatayo mula sa kama. "At lalong hindi ko siya kailangan dito sa bahay. Paalisin niyo na siya." "Hindi." Matigas na sagot ni Doña Elvira. "Si Aliana ay mananatili dito. At kung may dapat magbago, iyon ay ikaw. Ang kabaitan ng batang iyon ang gamot na kailangan mo, apo. Ngunit patuloy mo itong tinatanggihan." "Gamot? Lola, wala nang gamot para sa akin." Mapait niyang sabi bago pumasok sa banyo at malakas na isinara ang pinto. Nang lumabas siya, pagkatapos ng ilang minuto, malinis na ang sahig, wala na ang mga bubog, wala na ang sabaw. Tila ba walang nangyari. Ngunit ang amoy ng sabaw ay nanatili sa hangin at ang imahe ni Aliana sa may pintuan ay nakatatak sa kanyang isipan. Habang nag-aayos siya ng kanyang gamit para pumasok sa opisina, may nahulog mula sa ilalim ng kanyang mesa, isang lumang picture frame. Pinulot niya ito. Ito ang litratong matagal na niyang gustong itapon pero hindi niya magawa. Ang larawan nila ni Elena, nakangiti sa kamera. Noong mga panahong buo pa ang mundo nila. Itinago niya iyon sa ilalim ng mesa 5 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng libing. Ngayon lang niya ito nakitang muli. Siguro, nahulog ito nang pumasok si Aliana kanina. Naisip niya, ang babaeng iyon. Tila ba isa siyang bagyo na unti-unting ginugulo ang lahat ng bagay na matagal na niyang ibinaon at ikinubli. Pagkatapos ng insidente sa kwarto ni Ricardo, ginawa ni Aliana ang lahat para maging anino sa loob ng mansyon. Maaga siyang gumigising para hindi sila magkasalubong sa almusal. Gabi na siyang lumalabas ng kanyang silid kapag sigurado siyang nasa loob na ito ng kanyang opisina sa bahay o natutulog na. Naging perpekto ang kanyang pag-iwas. Ngunit kahit iniiwasan niya ang lalaki, hindi niya maiwasang isipin ito. Ang sigaw nito sa gitna ng bangungot. Ang pangalang Elena. Ang sakit sa mga mata nito lahat ay bumabagabag sa kanya. Sino si Elena? Anong nangyari sa kanila? Isang hapon, habang tinutulungan niya si Mang Cardo, ang hardinero, na magdilig ng mga halaman, naglakas loob siyang magtanong, "Mang Cardo, matagal na po ba kayo rito?" Panimula niya, "Ay, Ineng, ipinanganak na ako sa lupain ng mga Demarco," nakangiting sagot ng matanda. "Ang tatay ko, ang hardinero ng lolo ni Sir Ricardo." "Kung ganoon po, kilala niyo po siguro si Sir Ricardo mula pagkabata." Tumango si Mang Cardo at biglang nalukot ang masayahin nitong mukha ang batang iyon. "Hay, kung nakilala mo lang siya dati, Lia. Napakabait. Palaging nakangiti. Mahilig magpatawa, lalo na nung sila pa ni Maham Elena." Naramdaman ni Lia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Sino po si Ma'am Elena?" Bumuntong hininga ang matanda. Ang una at natatanging pag-ibig ni Sir Ricardo. Isang anghel, pero kinuha agad ng Diyos. Mula noon, ang ngiti ni Sir ay hindi na namin nakita. Ang kwento ni Mang Cardo ay nag-iwan ng malalim na bakas sa puso ni Lia. Ang galit na nararamdaman niya para kay Ricardo ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim na pag-unawa. Ang lalaking nakikita niya ay hindi isang halimaw. Isa siyang taong nasugatan. Isang taong nagluluksa. Isang gabi, bandang hating gabi na, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa opisina ni Ricardo sa ibaba. Mula sa kanyang bintana sa ikalawang palapag, tanaw niya ang anino nito na nakaupo sa desk. Tila walang balak matulog. Naalala niya ang sinabi ni Manang Fe na madalas itong magtrabaho hanggang umaga, na tila ba tinatakasan nito ang pagtulog.
at ang mga bangungot na kasama nito. Naawa siya. Pumunta siya sa kusina. Sa isang sulok, nakita niya ang isang supot ng butil ng kape na may tatak na kapeng barako mula sa Batangas. Naalala niya ang kanyang ama. Ito ang paborito nitong kape, matapang, maitim, at may kakaibang tapang na nagpapagising sa diwa. Nagtimpla siya ng isang tasa. Ang mabangong amoy ng kape ay pumuno sa tahimik na kusina. Maingat niyang inilagay iyon sa isang tray, kasama ang isang maliit na platito ng biskotso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit siya sa pinto ng opisina. Nakabukas ito ng bahagya. Sumilip siya. Nandoon nga si Ricardo, nakatalikod, seryosong nakatutok sa kanyang laptop habang may kausap sa telepono. I don't care about their excuses. I want the project done by Friday. Or heads will roll. Malamig na sabi nito sa kausap. Napatigil si Leah. Natakot. Aatras na sana siya, ngunit ang imahe ng malungkot na Ricardo sa balkonahe ay bumalik sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. At sa isang iglap ng katapangan, pumasok siya. Hindi niya ito kinausap. Dahan-dahan lang siyang lumapit sa gilid ng malaking mesa at maingat na inilapag ang tasa ng kape at ang platito. Naramdaman ni Ricardo ang kanyang presensya. Naputol ang kanyang pagsasalita. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Inaasahan ni Leah na sisigawan siya nito, na itataboy siyang muli, ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Tinitigan lang siya nito. Ang mga matay nagtatanong. Yumuko lang si Leah at mabilis na tumalikod para umalis. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya itong nagsalita sa telepono. I'll call you back. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya rito at napahawak sa kanyang dibdib. Sa loob ng opisina, tinitigan ni Ricardo ang umuusok na tasa ng kape, isang pamilyar na amoy. Inangat niya iyon at dahan-dahang humigop. Sa isang iglap, bumalik siya sa isang alaala. 10 taon na ang nakalipas, noong binisita nila ni Elena ang isang coffee farm sa Batangas. Doon, unang beses siyang nakatikim ng kapeng barako. Matapang, mapait. Ngunit may kakaibang init na bumalot sa kanyang buong katawan. Naging paborito niya iyon. Ngunit simula nang mawala si Elena, hindi na siya uminom nito. Masyadong masakit ang alaala. Paano nalaman ng babaeng ito? Nagkataon lang ba? Tiningnan niya ang pinto kung saan ito lumabas. Sa unang pagkakataon, hindi inis o galit ang naramdaman niya para kay Aliana, kundi isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na parang kuryenteng gumapang sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sa hapagkainan, nagkasalubong sila. Inaasahan ni Leah ang karaniwang malamig na tingin, ngunit iba ang natanggap niya. Tinitigan siya ni Ricardo, isang mahabang titig. Walang salita, walang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Leah na bago. Isang kislap ng pag-usisa. Pagkatapos ng ilang segundo, umiwas ito ng tingin at nagsimulang kumain. Hindi siya sinigawan, hindi siya itinaboy. At para kay Aliana, ang katahimikang iyon ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Ito ay isang simula, ngunit hindi niya alam na ang simula ng koneksyon nilang iyon ay siya ring simula ng isang mas malaking panganib. Dahil sa labas ng mansyon, isang makintab na puting kotse ang huminto. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng damit na tila galing sa isang fashion magazine. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses. Naglakad siya patungo sa gate. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at pagmamay-ari. Humarap siya sa guwardiya at itinaas ang kanyang salamin. Ipinakita ang isang mukhang kasing ganda ng isang diyosa, ngunit may pahiwatig ng panganib. Pakisabi kay Ricardo. Sabi niya, ang boses ay matamis ngunit may pait. Nandito na ang fiancé niya. Isabel,
Reyes. Nasa kalagitnaan ng isang mahalagang conference call si Ricardo nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi ito kumakatok. Isang paglabag sa pinakamahalagang patakaran sa DeMarco Tower. Tanging isang tao lamang ang may lakas ng loob na gawin iyon. Rico, my love. Ang boses na iyon, matamis. Ngunit para kay Ricardo, tunog ito ng isang babala. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga dokumento. Nakatayo sa may pintuan si Isabel Reyes. Nakangiti na tila ba pagmamay-ari niya ang buong gusali. Suot niya ang isang pulang-pulang dress na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Bawat hibla ng kanyang buhok, bawat kislap ng kanyang alahas ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. I'll have to call you back. Mariing sabi ni Ricardo sa telepono bago ito ibaba. Hinarap niya si Isabel. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. What are you doing here? Isabel, is that how you greet your fiancé after 2 years? Sagot ni Isabel. Naglalakad palapit na parang isang pusa. I missed you. Hindi mo na ako fiancé. Matiga na sabi ni Ricardo. That arrangement died 5 years ago, along with everything else. Ang pagbanggit sa nakaraan ay nagpabago sa ekspresyon ni Isabel, isang mabilis na kislap ng sakit o galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng isang perpektong ngiti. Nonsense. Ang mga pamilya natin ay hindi sumang-ayon dyan. I was just in Paris, finishing my studies, but now I'm back. For good. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kanyang mesa. Ipinapakita ang kanyang mahahabang binti. I'm launching my own fashion line here in Manila. And of course, I'll need the support of the most powerful man in the city. Nainis na tumayo si Ricardo. My company does not invest in fashion. You know that. Oh. But you will invest in me, Rico. Sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. We are inevitable. Ang pagbabalik ni Isabel ay isang sakit ng ulo na hindi kailangan ni Ricardo. Ang pagsasama nila ay isang kasunduan sa negosyo sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Bago ang aksidente, tinanggap na niya ito bilang parte ng kanyang tadhana. Ngunit pagkatapos ng lahat, wala na siyang pakialam sa mga kasunduan. Nang gabing iyon, iginiit ni Isabel na sumama sa kanya sa mansyon para kamustahin si Tita Elvie. Walang nagawa si Ricardo kundi pumayag. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Doña Elvira at Aliana na nagtatawanan sa sala habang tinitingnan ang isang photo album. Ang eksena ay puno ng init at simpleng kaligayahan, isang bagay na hindi na pamilyar sa loob ng mansyon. Tita Elvie! Masayang bati ni Isabel, lumapit at yumakap sa matanda. Ngunit ang mga mata ni Isabel ay hindi nakatuon sa matanda. Nakatuon ito kay Aliana. Sinuri niya ang dalaga mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. And who is this? Tanong ni Isabel. Ang boses ay tila ba pulot. Siya si Aliana, ang bago kong kasama, sagot ni Doña Elvira. Ah, sabi ni Isabel, tinaasan ng kilay. Tumingin siya kay Aliana na parang isang mamahaling gamit na sinusuri kung peke ba o hindi. Isang probinsyana. Am I right? You have that innocent look. Naramdaman ni Aliana ang lamig sa boses ni Isabel. Yumuko lang siya. Magandang gabi po, ma'am. Ang buong hapunan ay isang pagsubok. Si Isabel ang bida. Walang tigil itong nagkwento tungkol sa kanyang buhay sa Paris, sa mga sikat na taong nakilala niya, sa mga mamahaling bagay na binili niya. Panay rin ang pagbanggit nito sa mga alaala nila ni Ricardo, mga kwentong halatang pinalaking bersyon ng katotohanan. Si Ricardo ay tahimik lang, paminsan-minsan ay sumasagot ng matipid. Ngunit napansin ni Aliana na palagi itong sumusulyap sa kanya, na tila ba sinusuri ang kanyang reaksyon. Sa isang pagkakataon, habang nagbubuhos si Aliana ng tubig sa baso ni Doña Elvira,
Aksidenteng nabangga ni Isabel ang kanyang siko. Natapon ang tubig sa mamahaling bestida ni Isabel. "Oh my goodness! I'm so sorry," sabi ni Isabel. Ngunit ang tono niya ay hindi tunog nagsisisi. "Look at what you did! This is a designer dress. Naku, pasensya na po ma'am. Hindi ko po sinasadya." Nagpapanik na sabi ni Aliana. Kinukuha ang napkin para punasan ito. "Don't touch it, baka lalo mo lang masira," mataray na sabi ni Isabel. Tumingin ito kay Ricardo. "See, Rico? This is what happens when you let just anyone inside the house." Bago pa man makapagsalita si Ricardo, nagsalita si Doña Elvira. "Isabel, aksidente lang iyon. At si Aliana ay hindi just anyone. Parte na siya ng pamamahay na ito." Ang matigas na sagot ng matanda ay nagpatahimik kay Isabel. Ngumiti ito ng pilit. "Of course, tita. I was just concerned." Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Aliana sa kusina, pumasok si Isabel. Wala nang ibang tao sa paligid. Lumapit ito sa kanya. Ang matamis ng ngiti ay nawala na. Napalitan ng isang malamig na ekspresyon. "Makinig ka, probinsyana." Mahinang sabi nito. "Sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo dito. At wala akong pakialam. Pero huwag na huwag mong iisipin na may lugar ka sa mundong ito o sa buhay ni Ricardo." Hinawakan ni Isabel ang baba ni Aliana at pilit na itinaas. "Nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. At nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya." Lumapit pa ito. Ang mga matay nagbabaga. Mayroon kang hawig sa isang taong matagal nang nawala. Isang multo. At alam mo ba kung anong nangyayari sa mga multo? Naglalaho sila. Binitawan niya si Aliana ng marahas. "Manatili ka sa lugar mo, dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang kahirapan sa probinsya ninyo ay magmumukhang paraiso kumpara sa impyernong ibibigay ko sa iyo dito." Tumalikod si Isabel at naglakad palayo na tila walang nangyari. Naiwan si Aliana na nanginginig, ang puso niya'y kumakabog sa takot. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagbabalik ni Isabel ay hindi lang isang pagbisita, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang larong pusa't daga. Si Isabel, sa panlabas, ay umaarteng parang anghel, ngunit kapag walang nakatingin, lalo na si Ricardo o si Doña Elvira, ipinaparamdam niya kay Aliana na isa itong basura. Mga simpleng patutsada, mga tinging mapanghamak, mga utos na parang sa isang alipin. Tinitiis lahat ni Aliana para sa kanyang pamilya at para na rin kay Doña Elvira na naging napakabuti sa kanya. Isang umaga, ang buong mansyon ay nagulantang sa sigaw ni Doña Elvira mula sa kanyang silid. Nawawala ang kwintas ko." Nagmadaling pumasok si Aliana sa silid ng matanda. Naroon na rin si Manang Fe at ilang kasambahay. Si Doña Elvira ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang mukha ay namumutla. "Lola, anong nangyari?" tanong ni Ricardo na kararating lang. Kasunod si Isabel na may pagkukunwaring pag-aalala sa mukha. "Ang kwintas na bigay pa sa akin ng lolo mo, Ricardo. Ang Estrella del Mar. Wala sa lalagyan niya." Umiiyak na sabi ng matanda. Ang Estrella del Mar o Star of the Sea ay hindi lang isang simpleng alahas. Ito ay isang family heirloom na nagkakahalaga ng milyon-milyon, na may malaking asul na sapiro sa gitna na napapalibutan ng mga diamante. Ngunit higit pa sa halaga nito, ito ang pinaka-iniingatang pag-aari ni Doña Elvira. Agad na nagpatawag ng meeting si Ricardo sa lahat ng empleyado sa bahay. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Hahalughugin ang buong mansyon, mariing sabi ni Ricardo. Bawat sulok, bawat kwarto, walang ititira. Habang nagkakagulo ang lahat,
Lumapit si Isabel kay Ricardo. "Rico, darling!" Bulong nito. Sapat lang para marinig ng iilan. Ayokong mag-isip ng masama. Pero, hindi ba't kahapon ay pumasok sa silid ni Tita LV, yang si Aliana para maglinis? Siya lang ang kasama ni Tita. Buong hapon, ang mga salita ni Isabel ay parang lason na kumalat sa hangin. Lahat ng mga mata ay napunta kay Aliana. "Hindi po ako!" Mabilis na tanggi ni Aliana. Ang mga mata'y nagsisimula ng mamasa. "Wala po akong kinuha. Wala namang nagbibintang sa'yo, Hija." Malumanay na sabi ni Doña Elvira. Ngunit may bakas ng pagdududa sa kanyang boses. Kung wala siyang tinatago, siguro naman, ayos lang na unahin nating tingnan ang kwarto niya. Mungkahi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kabaitan. Para lang malinis agad ang pangalan niya, walang nagawa si Ricardo kundi tumango. Ang sitwasyon ay delikado. "Sige, Manang Fe, samahan niyo kami sa kwarto ni Aliana." Pakiramdam ni Aliana ay guguho ang kanyang mundo habang sinusundan niya sila patungo sa kanyang maliit na silid. Ito na ba iyon? Ang simula ng impyernong sinasabi ni Isabel. Ang kwarto niya ay simple lang. Isang kama, isang maliit na aparador. Nagsimulang maghalughog ang mga kasambahay sa ilalim ng utos ni Manang Fe. Binuksan ang aparador, inilabas ang iilang damit niya. Bawat galaw nila ay parang isang sundot sa kanyang puso. "Wala naman dito," sabi ni Manang Fe, tila nakahinga ng maluwag. Ngunit si Isabel, na nakatayo sa gilid, ay hindi pa tapos. Lumapit ito sa lumang bag na ginamit ni Aliana sa pagpunta sa Maynila. "Teka, paano naman itong bag na ito?" "Luma na po yan, ma'am. Hindi ko na po ginagamit," sabi ni Aliana. Ngumiti si Isabel. Minsan, ang mga pinaglumaan ang pinakamagandang taguan. Isinubo niya ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng bag. At nang ilabas niya ito, kasama nitong lumabas ang isang bagay na kumikinang. Ang Estrella del Mar, napatakip ng bibig ang mga kasambahay. Si Doña Elvira ay napasandal sa dingding sa gulat. "Hindi," bulong ni Aliana. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. "Hindi akin yan! Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan." Tumingin siya kay Ricardo. Nagmamakaawa. "Sir Ricardo, maniwala po kayo sa akin. Baka na po ito." "Hindi po ako manyanakaw." Ngunit ang ebidensya ay nasa harapan na nilang lahat. Ang kwintas, sa loob ng kanyang bag, sa loob ng kanyang kwarto. Si Isabel ay tumingin kay Ricardo. Ang mukha ay puno ng pekeng awa para kay Aliana. "I'm so sorry, Rico. I really wanted to believe her." Lahat ay nakatingin kay Ricardo, hinihintay ang kanyang hatol. Ang CEO ng DeMarco Holdings. Ang lalaking walang sinasanto. Ang batas. Naglakad si Ricardo palapit kay Aliana. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan ng dalaga, na ngayon ay humahagulgol na. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Nakita niya ang takot, ang sakit, ang desperasyon. Ngunit wala siyang nakitang kasinungalingan. Naalala niya ang babaeng nagligtas sa kanyang lola sa gitna ng ulan. Ang babaeng nagtimpla sa kanya ng kape sa gitna ng gabi. Ang babaeng may mga matang puno ng awa. Huminga siya ng malalim. At sa harap ng lahat, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Isabel. "Tumawag kayo ng pulis," sabi niya. Sa kanyang mga tauhan ang boses ay matigas. Namilog ang mga mata ni Isabel sa tuwa. Lumingon siya sa lahat at ang kanyang mga mata ay napako kay Isabel. "At habang hinihintay natin sila, dalhin ninyo sa akin ang lahat ng CCTV footage ng mansyon sa nakalipas na 24 na oras." Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Aliana. Ang kanyang boses ay bumaba. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Hindi ako naniniwalang ginawa mo to," bulong niya. At sa isang iglap,
Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Aliana. Ngunit kasabay nito, ang ngiti sa mga labi ni Isabel ay naglaho, napalitan ng isang anino ng takot. Ang sala ng mansyon ay naging isang interrogation room. Habang hinihintay ang mga pulis, isa-isang pinanood ni Ricardo at ng kanyang head of security ang mga CCTV footage sa isang malaking screen. Bawat isa sa loob ng bahay ay kinakabahan, lalo na si Aliana na nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Si Isabel ay panay ang pag-arte na kampante. Ngunit hindi maikakaila ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng tsaa. "Sir, tingnan niyo po ito," sabi ng security head. Itinuturo ang isang anggulo mula sa pasilyo ng ikalawang palapag, malapit sa kwarto ni Aliana. Bandang 2:00 ng madaling araw. Sa screen, isang anino ang lumabas mula sa silid ni Doña Elvira. Maingat, ngunit mabilis. Lumapit ito sa pinto ng kwarto ni Aliana. Hindi ito pumasok, ngunit may kung anong isinuksok sa ilalim ng pinto. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad palayo. Dahil sa dilim at sa anggulo ng kamera, hindi makita ang mukha, ngunit ang hubog ng katawan. "Sino yan?" tanong ni Doña Elvira. "I-rewind mo. I-enhance mo ang imahe," utos ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa screen. Ginawa ng security head ang lahat ng kaya niya. Naging mas malinaw ng kaunti ang imahe. Ang anino ay may suot na silk robe. Isang pamilyar na silk robe. Biglang tumayo si Isabel. "This is ridiculous. Pinaghihinalaan niyo ba ako? Ako, na isang demarko na rin dapat? How insulting." Ngunit hindi na siya pinansin ni Ricardo. Tumayo ito at lumapit sa screen. "Stop." Zoom in on the hand. Sa screen, malinaw na nakita ang isang singsing sa daliri ng anino, isang malaking emerald cut na singsing. Lahat ng mga mata ay napunta sa kamay ni Isabel. Nandun ito. Ang eksaktong singsing. Suot niya, natahimik ang buong sala. Si Isabel ay namutla na parang papel. "Isabel," nagsimulang magsalita si Ricardo. Ang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado. "It's not what you think," mabilis na sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig na. I saw her. Nakita ko si Aliana na lumabas ng kwarto ni tita. Sinundan ko siya. Nakita kong may tinatago siya kaya sinubukan kong bawiin para ibalik." "Oo, yun nga. Sinusubukan ko lang protektahan ang pamilya." Isang palusot. Isang desperadong kasinungalingan. At alam ito ng lahat. "Tama na," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may bigat ng bakal. Binalingan niya ang kanyang security. "Itago niyo ang footage at palabasin niyo na ang mga pulis. Sabihin niyong false alarm." Lumingon siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ng dalaga kailanman. "Umalis ka sa bahay na to at huwag ka nang babalik. Ever. The engagement. The business proposal. Everything is off. Ricardo, you can't do this to me." Pagmamakaawa ni Isabel, "Umalis ka na. Bago pa may gawin akong pagsisisihan ko," sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay isang banta. Walang nagawa si Isabel kundi umalis, puno ng kahihiyan at galit. Bago siya tuluyang lumabas, sinulyapan niya si Aliana. Isang sulyap na nangangako ng paghihiganti. Nang mawala na si Isabel, hinarap ni Ricardo si Aliana na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Lumuhod siya sa harapan nito para magpantay ang kanilang mga mata. "Lia, patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot na ngayon. "Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari sa'yo to." Umiling lang si Aliana. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos.
Ngunit ngayon ay luha na ng ginhawa. Salamat po, sir. Salamat sa pagtitiwala ninyo, Rico. Tawagin mo akong Rico, sabi niya. Gabi na nang magkausap silang muli. Nakita ni Ricardo si Aliana sa hardin, nakaupo sa isang bench. Nakatingin sa mga bituin. Ang insidente kanina ay nag-iwan ng bakas sa dalaga. Hindi ka pa ba dapat nagpapahinga? Tanong ni Rico. Lumapit at umupo sa tabi niya. Iniisip ko lang po kung bakit may mga taong kayang gawin ang ganoong bagay. Mahinang sagot ni Lia dahil sa kapangyarihan. Sa inggit, mapait na sabi ni Rico, mga bagay na sumisira sa lahat. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Salamat ulit, Rico. Sabi ni Lia, lumingon dito. Kung hindi dahil sa'yo, ako dapat ang magpasalamat. Putol ni Rico. Pinakita mo sa akin na may mga tao pa palang katulad mo. Totoo. Mabuti. Dahan-dahan, inangat ni Rico ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Lia. Ang kanyang paghaplos ay magaan, ngunit para kay Lia, ito'y may bigat ng 1,000 emosyon. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga pader na kanilang itinayo sa pagitan ng isa't isa ay unti-unting gumuho. Nakita ni Rico hindi lang ang isang empleyado, kundi isang babaeng may busilak na puso. Nakita ni Lia hindi lang ang isang amo, kundi isang lalaking nasasaktan na uhaw sa pag-unawa. Hindi na napigilan ni Rico ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Lia. Hinintay niya. Isang senyales na aatras ito, naiiwas. Ngunit hindi ito gumalaw. At sa gitna ng tahimik na hardin, ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na nagsimula sa pasasalamat, lumalim sa paghanga, at nagtapos sa isang damdaming matagal na nilang itinatago. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking halaman, isang anino ang nakatago. Isang anino na hindi umalis. Itinaas ni Isabel ang kanyang cellphone. Sa screen, malinaw ang larawan ng 2 taong naghahalikan. Isang perpektong sandata. Ngumisi siya sa dilim. Akala mo tapos na tayo, Ricardo? Nagsisimula pa lang ang laro. Ang halik na iyon sa hardin ay nagbago ng lahat. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila gumaan. Si Ricardo ay nagsimulang ngumiti, isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, ito ay isang milagro. Si Aliana naman, kahit nahihiya pa rin, ay hindi na nagtatago. Ang kanilang mga mata ay palaging naghahanap sa isa't isa. Ang kanilang mga simpleng pag-uusap ay puno ng mga hindi masabing kahulugan. Nagsisimula ng mamukadkad ang isang bagay na maganda at totoo. Ngunit ang mga pinakamagandang bulaklak ay madalas tumutubo sa tabi ng bangin. Isang hapon, habang masayang nagdidilig ng mga rosas si Aliana sa hardin, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Inay, kumusta po kayo? Masaya niyang bati. Ngunit ang sumagot sa kanya ay isang humahagulgol na boses. Aliana, anong klaseng trabaho ba ang meron ka dyan? Anong pinaggagawa mo sa buhay mo, anak? Nawala ang ngiti ni Lia. Inay, ano pong problema? Bakit po kayo umiiyak? Nakatanggap ako ng isang litrato, Lia. Isang litrato mo na may kahalikang lalaki. At may mensahe. Sinasabing, nagbebenta ka raw ng katawan dyan sa Maynila para lang sa pera. Anak, totoo ba to? Sabihin mo sa akin hindi totoo to. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Aliana. Ang kanyang telepono ay halos mabitawan niya. Litrato? Paanong? Inay, hindi po totoo yan. Isang malaking kasinungalingan po yan. Pagtatanggol niya sa sarili, ngunit ang kanyang ina ay patuloy sa pag-iyak. Pinalaki kita ng maayos, Aliana. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya natin. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Aliana sa damuhan.
nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Sino ang gagawa nito? At bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isabel. Dala ang galit at sakit, pinasok niya ang mansyon. Hinanap niya si Ricardo. Nakita niya ito sa library. Nagbabasa ng isang libro. Walang pag-aalinlangan, iniharap niya rito ang kanyang telepono. Ricardo, ano to? Nang makita ni Ricardo ang litrato ang kanilang halik sa hardin at marinig ang kwento ni Aliana, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit. Isabel, walang hiya siya. Anong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Lia. Ang pamilya ko. Galit sila sa akin. Hindi sila naniniwala sa akin. Ako ang aayos nito, Lia. Ako ang magpapaliwanag sa kanila. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ricardo. Hinawakan ang kanyang mga braso para pakalmahin siya. Ngunit bago pa man may magawa si Ricardo, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Isabel. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Rico! Lia! I heard what happened. Grabe naman ang gumawa niyan sa'yo, Lia. Sinisiraan ka, sabi niya. Na tila ba isang tunay na kaibigan. Huwag ka nang magpanggap, Isabel. Alam naming ikaw ang may gawa nito. Galit na sabi ni Ricardo. Ngumiti si Isabel, isang ngiting mapait. Ako? Bakit ko naman gagawin yan? Dahil ba sa halik na yan? Rico, matagal na akong nakamove on. Ang sa akin lang, ayokong nakikita kang naloloko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ricardo. Naguguluhan, hindi ba't nagtataka ka kung paano ang isang simpleng probinsyana ay bigla na lang napunta sa buhay mo? Sabi ni Isabel. Tinitingnan si Aliana na may halong awa at pang-insulto. Hindi ba't nagtataka ka kung bakit sa dinami-rami ng tao, ang lola mo pa ang aksidente niyang nailigtas? Isabel, tumigil ka na, sigaw ni Lia. Ngunit hindi tumigil si Isabel. Lumingon ito kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang apoy. Bakit? Dahil ba kamukha niya si Elena? Dahil ba naaalala mo sa kanya ang babaeng iyon? Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Bakit hindi? Ganting sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging matinis, puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Dahil ba kasalanan mo kung bakit siya nawala? O dahil ba natatakot kang malaman ng bago mong laruan ang totoong nangyari? Ang tensyon sa silid ay halos masabog na. Si Aliana ay napapagitnaan ng dalawang nag-aapoy na puwersa. Mahal mo ba talaga siya, Rico? Tanong ni Isabel, itinuturo si Lia. O ginagamit mo lang siya para punan ang butas na iniwan ng patay mong nobya? Get out! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ricardo sa buong library. At doon, sa gitna ng sigawan, isang bagay ang lumabas sa bibig ni Isabel. Isang bagay na hindi niya sinasadya. Isang bagay na dala ng matinding selos at galit. Bakit ba kasi kailangang maging kamukha mo pa siya? Sigaw niya kay Aliana. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging itsura ng isang halimaw. Dahil sa kanya. Dahil sa babaeng iyon. Kinailangan kong gawin ang lahat. Kinailangan kong gawin ang lahat para lang mawala siya sa buhay ni Rico. Natahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng library. Mawala? Dahan-dahang lumingon si Ricardo kay Isabel. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na pagkalito at takot. Anong sinabi mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mawala? Napatakip ng bibig si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat sa sarili niyang sinabi. Isabel. Naglakad si Ricardo palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng panganib. Ang aksidente, may kinalaman ka ba? Nag-flashback sa isip ni Ricardo ang lahat. Ang biglaang pagkawala ng preno.
Ang pag-iit ni Isabel noon na huwag nang imbestigahan pa ang lahat. Ang pag-alis nito papuntang Paris, pagkatapos ng libing. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Nahawakan niya ang balikat ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay bumaon dito. Isabel, anong ginawa mo? Ang kanyang tanong ay hindi na pasigaw. Ito ay isang bulong. Isang bulong na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo kay Elena? Ang tanong ni Ricardo ay parang isang kidlat na yumanig sa buong library. Si Aliana ay napatakip ng bibig, hindi makapaniwala sa direksyong tinatahak ng usapan. Si Isabel, na nahuli sa sarili niyang mga salita, ay biglang nagbago. Ang kanyang anyong halimaw ay nawala, napalitan ng isang desperadong babae na handang gawin ang lahat para makaligtas. Ako? May ginawa? Umiiyak niyang sabi. Sinusubukang bawiin ang simpatiya ni Ricardo. Wala, Rico. Wala akong ginawa. Mahal na mahal kita kaya nasabi ko lang yon sa sobrang selos. Itong babaeng ito ang may kasalanan. Simula nang dumating siya, sinisira niya tayong dalawa. Hinablot niya ang braso ni Ricardo. Maniwala ka sa akin. Mahal ko. Palagi lang kitang pinoprotektahan. Ngunit ang isip ni Ricardo ay isa ng magulong bagyo. Ang hinala, na minsan lang ay isang maliit na binhi, ay bigla na lang lumago at naging isang nakalalasong puno. Ang pag-amin kahit pa binabawi ni Isabel ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan na matagal na niyang isinara. Sa gitna ng kaguluhan, isang katulong ang humahangos na pumasok. Sir Ricardo, si Doña Elvira po. Inaatake sa puso. Ang balita ay isa pang dagok na tumama sa kanila. Ang sigawan ay umabot pala hanggang sa silid ng matanda. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga sumunod na sandali ay malabo at magulo. Ang tunog ng sirena. Ang mga paramedic na pumapasok sa mansyon. Si Doña Elvira na inilalabas sa isang stretcher. Walang malay. Naiwan silang tatlo sa sala. Si Aliana, na nanginginig sa isang sulok. Si Ricardo, na gulong-gulo ang isip, pinipilit na maging matatag. At si Isabel, na nakakita ng pagkakataon sa gitna ng trahedya. Nakita mo na, Rico. Sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng lason. Ito ang epekto ng babaeng yan sa pamilya natin. Nagdadala siya ng kamalasan. Lumapit siya kay Ricardo at ipinakita ang kanyang telepono. At kung kailangan mo pa ng patunay na manloloko siya, ipinakita niya ang isang dokumento. Isang kasulatan ng utang. Isang malaking utang sa sugal na nakapangalan sa ama ni Aliana. Pinaimbestigahan ko siya, Rico. Ang pamilya niya ay lubog sa utang. Ang pagligtas niya sa lola mo, ang pagpasok niya sa bahay na to, lahat yan ay plano. Isa siyang gold digger, Rico! Gumising ka! Ang bawat salita ni Isabel ay isang punyal na sumasaksak sa nagdurugong puso ni Ricardo. Ang sakit ng posibleng katrayduran ni Isabel, ang takot para sa buhay ng kanyang lola, ang lumang sugat ng pagkamatay ni Elena, at ngayon, ang laso ng pagdududa laban kay Aliana. Lahat ay nagsama-sama at ang kanyang isip ay sumuko. Tumingin siya kay Aliana, ang babaeng nagdala ng kaunting liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit ngayon, ang liwanag na iyon ay tila naging isang ilusyon. Totoo ba to? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa. Rico, may utang nga po ang tatay ko, pero hindi po totoo ang mga sinasabi niya. Hindi ko po kayo niloko. Pagmamakaawa ni Aliana. Lumuluha, ngunit ang nakita lang ni Ricardo ay ang kumpirmasyon ng kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang perpektong kontroladong mundo ay gumuho dahil sa mga emosyong pinapasok niya, dahil sa pagtitiwalang ibinigay niya.
Kailangan niyang tapusin ito. Lahat. Naglakad siya patungo sa kanyang desk, kumuha ng checkbook, at mabilis na nagsulat. Pinilas niya ang tseke at lumapit kay Aliana. Inabot niya ito sa dalaga. Isang tseke na may napakalaking halaga. Sapat na para bayaran ang utang ng pamilya nito at para mabuhay sila ng komportable sa loob ng maraming taon. Ano to? Nanginginig na tanong ni Lia. Bayad, malamig na sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay kasing walang buhay ng isang disyerto. Bayad para sa lahat. Sa pagligtas mo sa lola ko, sa serbisyo mo, sa lahat ng sakit ng ulong, dinala mo dito. Umalis ka na, ngayon din, at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Bawat salita ay parang isang matalim na bubog na tumutusok sa puso ni Aliana, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking hinalikan niya, ang lalaking nagsimula siyang mahalin. Siya rin ang lalaking yumurak sa kanya. Sa parehong paraan tulad noong una silang nagkita, tinitigan ni Aliana ang tseke. Tapos, tinitigan niya si Ricardo. Ang awa na dati niyang nararamdaman ay nawala. Napalitan ng nag-aapoy na galit at pagkadismaya. Hindi ka pa rin nagbabago, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng diin. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang tseke at pinunit ito sa 2 piraso. Pagkatapos ay sa 4, pagkatapos ay sa 8. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Isinaboy niya ang mga piraso ng papel sa paanan ni Ricardo. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan na magagawa niya. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ricardo De Marco. Hindi ko kailanman kinailangan ng pera mo, sabi ni Aliana. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Ang tangi ko lang na pagkakamali ay ang kaawaan ka. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Walang dalang kahit ano. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan si Ricardo sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Nakatingin sa mga piraso ng papel sa sahig. Si Isabel ay ngumingiti sa tagumpay sa kanyang likuran. Ngunit walang tagumpay sa puso ni Ricardo. Ang tanging naroon ay isang malaking butas. Isang nakakabinging katahimikan. Ang katahimikang siya mismo ang gumawa. Ang anghel na dumating sa gitna ng sigwa ay itinaboy niya pabalik sa bagyo. At ngayon, siya na lang ulit mag-isa sa gitna ng kanyang sariling kadiliman. Lumipas ang 1 linggo. 1 linggo ng nakakabinging katahimikan sa mansyon ng mga De Marco. Si Doña Elvira ay stable na sa ospital, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Si Aliana ay parang bulang naglaho. Walang sinumang nakakaalam kung nasaan siya. At si Ricardo, siya ay naging anino ng kanyang dating sarili. Hindi na siya pumapasok sa opisina. Nagkukulong lang siya sa library. Napapaligiran ng mga bote ng alak. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na abo. Itinaboy niya ang lahat, pati na si Isabel, na sinusubukang bumalik sa kanyang buhay. Leave me alone. Iyon lang ang palagi niyang sinasabi. Sa kanyang pag-iisa, walang siyang ibang magawa kundi ang mag-isip. Ang mga pangyayari noong araw na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang takot sa mga mata ni Lia, ang pagpupumilit nito, at ang sampal na gumising sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Hindi ganoon ang reaksyon ng isang taong nagkasala. Hindi ganoon ang reaksyon ng isang gold digger. Ang reaksyon na iyon ay reaksyon ng isang taong nasaktan ng lubos. At ang mga huling salita ni Isabel, kinailangan kong gawin ang lahat para lang mawala siya sa buhay ni Rico. Kahit anong pilit niyang ibaon iyon sa limot gamit ang alak, palagi itong bumabalik. Isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang pag-inom,
Napatingin siya sa isang litrato sa pader. Ang litrato ng kanyang mga magulang. Naalala niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Ricardo, sa negosyo at sa buhay, huwag kang maniwala sa naririnig mo. Maniwala ka lang sa napatunayan mo. Napatunayan? Mayroon ba siyang napatunayan? O nagpadala lang siya sa gulo, sa takot, sa laso ng iba? Bigla siyang napatayo. Ang kanyang isip ay biglang luminaw sa gitna ng kalasingan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Cynthia, I need you to do something for me. Sabi niya sa kanyang assistant. I need you to find someone. Isang mekaniko. Ang pangalan niya ay Mang Tonyo. Dati siyang nagtatrabaho sa isang auto shop sa Pasay. Pagkatapos ng aksidente ko 5 taon na ang nakakaraan. Bigla siyang umalis ng bansa. Sir? Paano po natin siya hahanapin? Use all our resources, all our connections. I don't care how much it costs, find him. Sa loob ng 3 araw, ang buong intelligence network ng DeMarco Holdings ay gumalaw. At sa wakas, natagpuan nila siya. Si Mang Tonyo, ngayon ay nakatira sa isang maliit na probinsya sa Canada. Nagtatrabaho bilang isang janitor. Agad na nag-set up si Ricardo ng isang video call. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki. Puno ng gulat at takot nang makita kung sino ang tumatawag. Si Sir Ricardo? Mang Tonyo. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. 5 taon na ang nakalipas. Oras na para mag-usap tayo. Sinubukan ng matanda na magkaila, ngunit ang bigat ng konsensya ay halata sa kanyang mga mata. Wala po akong alam dyan, sir. 5 milyon, sabi ni Ricardo. 5 milyong piso ang idedeposito ko sa account mo ngayon din. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Natahimik ang matanda. Tumingin ito sa paligid na tila ba may nakikinig. At sa wakas, bumigay ito. Si Ma'am Isabel po, nanginginig na pag-amin ng matanda. Bago po yung araw ng biyahe ninyo, pumunta po siya sa shop. Binayaran niya po ako. Ang utos niya ay i-adjust ko lang daw po ang preno ninyo. Sapat lang para magkaproblema at matakot si Ma'am Elena. Para daw po hindi na siya sumama sa inyo. Hindi po. Hindi po niya sinabing sisirain ng tuluyan. Hindi ko po alam na aabot sa ganoon, sir. Maniwala po kayo sa akin. Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng mundo ni Ricardo. Aksidente. Iyon ang sinabi ng mga pulis. Iyon ang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Ang kasalanan na binuhat niya. Ang bigat na halos pumatay sa kanyang kaluluwa. Hindi pala iyon aksidente. Ito ay isang krimen. Isang krimen na ginawa ng babaeng minsan ay malapit na niyang pakasalan. Nang matapos ang tawag, hindi gumalaw si Ricardo. Nakatitig lang siya sa blankong screen. Walang luha, walang sigaw. Tanging isang nakakabinging katahimikan sa loob niya. Ang sakit ay napakalalim. Na tila ba wala na siyang maramdaman. Pinatay niya si Elena. Hindi niya pinatay si Elena. Pinatay siya ni Isabel, ngunit hinayaan niyang mangyari iyon. At si Aliana, ang babaeng nagtangkang hilumin ang sugat na hindi niya alam, ay dulot pala ng iba. Ang babaeng pinaratangan niya, hinusgahan at itinaboy. Gumuho si Ricardo sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, humagulgol siya. Isang iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa sarili niyang pagkabulag. Nang tumahan siya, ang natira na lang ay isang bagay, isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang abogado. I want to file a case. Malamig niyang sabi. Attempted murder and reckless imprudence
resulting in homicide. Ang akusado ay si Isabel Reyes. Pagkatapos, tumawag siya ulit kay Cynthia. Hanapin mo si Aliana Santos. Gamitin mo lahat ng paraan. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Now, ang paghahanap para sa hustisya ay nagsimula na. At kasabay nito ang paghahanap para sa kanyang katubusan. Ang hangin sa Palawan ay may dalang amoy ng dagat at ng kalayaan. Para kay Aliana, ito ang gamot na kailangan ng kanyang wasak na puso. Pagka-uwi niya, hindi na siya nagsalita tungkol sa nangyari sa Maynila. Ang sabi lang niya ay natapos na ang kanyang kontrata. Ang kanyang ina, na nakabawi na sa unang gulat, ay niyakap na lang siya ng mahigpit. Alam niyang may malalim na sugat na dala ang kanyang anak. Ngunit hinayaan na lang muna niya itong maghilom sa sarili nitong paraan. Bumalik si Aliana sa kanyang dating buhay. Tumutulong siya sa maliit nilang tindahan sa umaga at naglalakad sa dalampasigan sa hapon. Ang bawat alon na humahampas sa buhangin ay tila ba unti-unting hinuhugasan ang sakit sa kanyang dibdib. Pilit niyang iwinawak sa isip ang mukha ni Ricardo, ang malamig nitong mga mata, ang masasakit na salita, at ang halik na nangako ng isang bagay na hindi naman pala totoo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, narinig niya ang balita sa maliit na telebisyon sa loob ng kanilang tindahan. Breaking news! Ang sikat na fashion designer na si Isabel Reyes, inaresto kaninang umaga ng mga awtoridad. Siya ang itinuturong suspek sa isang foul play sa likod ng car accident na ikinamatay ni Elena de la Cruz, 5 taon na ang nakakaraan. Nabitawan ni Aliana ang hawak niyang delata. Napako ang kanyang tingin sa screen. Ipinakita ang video ni Isabel, pinoposasan at isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang dating itsura nitong arogante at puno ng kapangyarihan ay naglaho, napalitan ng gulat at takot. Ang kaso ay muling binuksan dahil sa bagong ebidensya na inilatag ng negosyanteng si Ricardo De Marco, ang nooy nobyo ng biktimang si Elena de la Cruz, at dating kasintahan din ng suspek na si Isabel Reyes. Biglang lumitaw sa screen ang mukha ni Ricardo. Nakatayo siya sa harap ng isang pulutong ng mga reporter. Payat siya. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang pagod. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. 5 taon kong binuhat ang isang kasalanang hindi ko ginawa, sabi ni Ricardo sa mga kamera. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bakas ng pait. Ngayon, oras na para managot ang tunay na may sala. Gagawin ko ang lahat para makamit ni Elena ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang nagsasalita si Ricardo, ang kanyang mga mata ay tila ba tumagos sa screen ng telebisyon at tumitig ng diretso kay Aliana. Nakita niya sa mga matang iyon ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati, isang bigat ng pagsisisi na hindi na para sa sarili lang, kundi para sa lahat ng taong nasaktan niya. Sa isang iglap, lahat ng galit ni Aliana para kay Ricardo ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malalim na pag-unawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat, ang bigat na pasan-pasan nito, ang mga bangungot, ang pader na itinayo nito sa kanyang paligid, ang galit nito sa mundo. Hindi nito sinasadya na saktan siya. Sinaktan siya nito dahil ito mismo ay nasasaktan. Ang kanyang ina ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, ngumiti si Aliana sa kanyang ina, isang ngiting mapait ngunit totoo. Okay lang po ako, inay. Sa unang pagkakataon, mula noong umuwi siya, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang katotohanan ay nagpalaya hindi lang kay Ricardo, kundi pati na rin sa kanya. Kinagabihan, nagpunta siya sa kanyang paboritong lugar. Isang maliit na burol na tanaw ang buong dalampasigan. Umupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog at hinayaan ang sariwang hangin na haplusin ang kanyang mukha para makalaya na siya ng tuluyan. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw na nagiiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang anino ang tumakip sa liwanag.
Akala niya ay isa lang itong mangingisda na paakyat din sa burol. Ngunit habang papalapit ang anino, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na naging dahilan ng kanyang mga luha at sa isang iglap ng kanyang mga ngiti. Maganda ang paglubog ng araw dito. Dahan-dahang lumingon si Aliana. Nakatayo runa si Ricardo, nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin. Mukha siyang pagod mula sa mahabang biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya, puno ng pagsisisi, puno ng lungkot, at puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Aliana ng buong buo. Pag-ibig. Lia, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Ang paglubog ng araw sa Palawan ay tila huminto sa sandaling iyon. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip na parang naghihintay. Si Aliana ay nakatayo lang doon, nakatitig kay Ricardo, hindi makapagsalita. Ang lahat ng salitang inihanda niya sa kanyang isip para sa pagkakataong ito. Kung sakaling dumating man, ay biglang naglaho. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay hindi gumawa ng kahit anong biglaang galaw. Nanatili siyang nakatayo ilang hakbang ang layo, na parang nagbibigay ng espasyo, na parang nagsasabing hindi niya ito pipilitin. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Panimula niya, ang kanyang boses ay mahina, halos kinakain ng tunog ng hangin ang mga salitang sinabi ko. Ang mga bagay na ginawa ko at walang kapatawaran, pero nandito pa rin ako. Hindi para hilingin na bumalik ka, kundi para sabihin sa'yo ng personal na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa bawat segundong hindi kita pinaniwalaan. Nagsisisi ako dahil ang taong nag-iisang nagpakita sa akin ng liwanag ay siya ko pang itinulak pabalik sa dilim. Tumingin siya sa malayo, sa dagat. Bulag ako, Lia. Bulag sa sarili kong sakit, sa sarili kong galit, at sa pagkabulag kong iyon, nasaktan kita. Iyon ang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Hindi pa rin nagsasalita si Aliana. Nakikinig lang siya, pinoproseso ang bawat salita. Nagpatuloy si Ricardo. Hindi ako aalis ng Palawan hanggat hindi mo sinasabi sa akin na umalis ako. Pero kung papayagan mo ako, gusto ko sanang manatili, hindi bilang amo mo, hindi bilang CEO, bilang si Rico lang. Gusto kong patunayan sa'yo at sa pamilya mo na hindi ako ang halimaw na nakilala ninyo. Sa wakas, nagsalita si Aliana. Paano mo ako nahanap? Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Ginalugad ko ang buong Pilipinas para sa isang mekaniko. Ang hanapin ng babaeng bumago sa buhay ko ay hindi na ganoon kahirap. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Gaya ng kanyang ipinangako, nanatili si Rico. Kinausap niya ang mga magulang ni Aliana, humingi ng tawad at nagmakaawang bigyan siya ng pagkakataon. Sa simula, galit ang ama ni Aliana. Ngunit nakita nila ang sinseridad sa mga mata ng binata. Pumayag silang manatili ito, hindi sa kanilang bahay, kundi sa isang maliit na kubo na paupahan malapit sa dalampasigan. At nagsimula ang pagbabayad sala ni Ricardo De Marco. Sa umaga, ang CEO na sanay sa mga board meeting at bilyon-bilyong pisong kontrata ay makikitang tumutulong sa ama ni Aliana na magkumpuni ng mga lambat. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga tseke, ay nagkaroon ng mga kalyo at sugat. Sa tanghali, makikita siyang nagbubuhat ng mga sako ng bigas para sa maliit na tindahan ng ina ni Aliana. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng t-shirt at shorts. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa baryo. Pinagbubulungan. Ang bilyonaryo ng Maynila naging kargador. Ngunit hindi niya ito ininda. Si Aliana ay nanonood lang mula sa malayo. Ang puso niya ay naguguluhan. May isang parte sa kanya na gustong maniwala.
na gustong bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ngunit may isang parte pa rin na natatakot, na sariwa pa ang sakit ng nakaraan. Isang gabi, naabutan niya si Rico na nakaupo sa buhanginan, nakatingin sa mga bituin. Ang langit sa Palawan ay mas maliwanag. Kitang-kita ang milyon-milyong bituin na hindi makikita sa syudad. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. May kaunting distansya sa pagitan nila. Nasanay ka na ba? Tanong niya. Lumingon si Rico. Nagulat. Sa totoo lang, hindi pa. Ang sakit ng buong katawan ko. Sabi niya. Sabay tawa ng bahagya. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakakatulog ako sa gabi ng walang bangungot. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Dahil sa'yo, Lia. Dahil sa lugar na ito. Dahil sa katahimikan. Dito, nahanap ko ang kapayapaang hindi maibigay ng lahat ng pera ko. Huminga siya ng malalim. Si Elena. Tinuruan niya akong magmahal. Pero ikaw, Lia, tinuturuan mo akong mabuhay muli at kung paano patawarin ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa huling pader na nakaharang sa puso ni Aliana. Ang Maynila ay kinuha ang aking inosente. Mahinang sabi ni Aliana. Inuulit ang tanong na binitawan niya sa kanyang isip. Ikaw, Rico, handa ka na bang iwanan ang nakaraan mo para makasama akong bumuo ng isang bagong bukas? Hindi sumagot si Rico. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Aliana. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay humawak sa malambot na kamay ng dalaga. Mahigpit, mainit, hindi ko nabibitawan to, Lia. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang pangakong mas matibay pa kaysa sa kahit anong kontrata, kahit anong mangyari. Sa ilalim ng mga bituin ng Palawan, 2 sirang puso ang nagsimulang maghilom. Hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-asa. Lumipas ang 3 taon. Ang hangin sa Maynila ay pareho pa ring maingay, magulo at mabilis. Ngunit para kina Ricardo at Aliana, ang syudad ay hindi na isang lugar ng masasamang alaala, kundi isang hamon na kanilang hinaharap ng magkasama. Bumalik si Ricardo sa pamumuno ng DeMarco Holdings, ngunit ibang Ricardo na ang bumalik. Hindi na siya ang malamig at walang awang CEO. Ang kanyang pamumuno ngayon ay may puso. Naglunsad siya ng isang malaking foundation para sa mga pamilya ng mangingisda sa buong Pilipinas. Isang proyektong personal na pinamamahalaan ni Aliana, na ngayon ay asawa na niya. Ang mansyon ng mga DeMarco ay hindi na rin malamig at tahimik. Napuno ito ng tawa, ng sigla, at ng mga yapak ng maliliit na paa. Daddy, faster! Ang masiglang sigaw ng isang 3 taong gulang na batang babae ay umalingaw-ngaw sa malawak na hardin. Siya si Maria Aliana DeMarco, ngunit mas gusto niyang tawagin siyang bituin. Mayroon siyang mga matang namana kay Rico, ngunit may ngiting kasing liwanag ng sa kanyang ina. Okay, my little star! Here comes the airplane! Tawa ni Ricardo habang iwinawasiwa sa hangin ang kanyang maliit na anak. Mula sa veranda, masayang pinapanood ni Aliana ang kanyang mag-ama. Sa tabi niya ay si Doña Elvira, na nakabawi na ng tuluyan mula sa atake sa puso. Ang matanda ay puno ng galak habang pinapanood ang kanyang apo na natagpuan na ang tunay na kaligayahan. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Sabi ni Doña Elvira. Hinahawakan ang kamay ni Aliana. Ang kabaitan ng isang tao ang pinakamabisang gamot. Ngumiti si Aliana. Ang buhay ay perpekto. Isang hapon, isinama ni Rico at Aliana ang kanilang anak sa isang lugar na tahimik at payapa. Isang memorial park. Huminto sila sa harap ng isang simpleng puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Elena de la Cruz. Hindi ito isang pagbisitang puno ng lungkot. Ito ay isang pagbisita ng paggalang at pasasalamat. Naglagay si Aliana ng isang pompon ng puting bulaklak sa puntod. Umupo si Rico sa damuhan,
kinakandong si Bituin. "Hello, Elena!" Mahinang sabi ni Rico, na tila ba kinakausap ang isang matalik na kaibigan. "Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Marami nang nangyari." Tumingin siya kay Aliana. Pagkatapos ay sa kanilang anak, "Gusto ko lang magpasalamat. Tinuruan mo ako kung paano magmahal ng walang hinihintay na kapalit. At kahit masakit ang paraan ng pagkawala mo, ang pagmamahal na iyon ang naging ilaw ko para mahanap ang daan pabalik. At dahil sa daang iyon, pagpapatuloy niya, habang inaabot ang kamay ni Aliana, natagpuan ko siya. Siya ang nagturo sa akin kung paano mabuhay muli at patawarin ang sarili ko." Hinaplos ni Aliana ang pisngi ng kanyang asawa. Walang selos, walang sakit, tanging pag-unawa at pagmamahal. Ang nakaraan ay hindi na isang multo. Ito ay isang aral. Biglang itinuro ni Bituin ang kalangitan na nagsisimula ng magkulay kahel sa paglubog ng araw. "Look, Mommy!" Nagkatinginan sina Rico at Aliana at sabay na napangiti. "Oo, anak," sabi ni Aliana. Hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Isang napakagandang Bituin. Tumingin si Rico sa puntod ni Elena. Pagkatapos ay sa kanyang mag-ina at sa Bituin sa kalangitan. Ang kanyang buhay ay mayroon ng 3 bituin. Ang bituin sa langit na gumagabay, ang bituin sa kanyang puso na nagturo sa kanya ng pag-ibig, at ang maliit na bituin sa kanyang mga bisig na siyang bunga ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Tumayo sila, magkahawak kamay, kasama ang kanilang anak sa gitna, sabay-sabay silang naglakad palayo sa papalubog na araw. Hindi na sila tumingin pabalik. Ang kanilang mga anino ay humaba sa damuhan. 3 aninong pinag-isa ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa. Haharapin nila ang anumang bukas, anumang bagyo, dahil alam nilang sa huli, palaging may isang bituin na magsisilbing gabay nila pauwi. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang bituin ng aming buhay. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pag-iwas sa sakit, kundi sa katapangang harapin ang kadiliman at hanapin ang liwanag ng magkasama. Ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom, at ang pagpapatawad sa iba, at lalo na sa ating sarili, ang siyang tunay na susi sa kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa paglalakbay ni na Aliana at Ricardo. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Kung mayroon kayong saloobin o nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, mula po sa inyong lingkod, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.